Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo. Doc Dennis, handang tumugon sa inyong katanungang medikal. Heat-related illnesses. Yan, hindi ba nagtanong ka kanina kay Bert Dizon sa Mendiola? Oo. Concerned ka sa mga senior. Tama yon, Tita Winnie, dahil sa mga heat-related illnesses, sino ba ang at risk? Binanggit mo na yung isa, seniors. Yung extreme of ages din. Mga sobrang bata. Mga buntis. Ay, buntis. Mga buntis. Ang mga may problema o kondisyon sa puso, alta presyon, at syempre yung mga hindi sanay sa physical activity o sa init. Okay. Silang at risk. Pero Dok, pati rin naman yung nagtatrabaho under the sun. Ay, oo. Tulad ng mga street sweepers, Police, traffic MMDA. enforcers. 'Di ba? Pati rin yung mga ambulant vendors. Yes, yung mga motor rider natin. Diba? Delivery riders. Yes. Oo. Affected yan eh. Kasi pwede kang mag-result sa tinatawag na heat exhaustion. Okay. Para kang labada, nakabilad ka sa araw. Di syempre, pinapawisan ka, so nababawasan at makukulangan ka sa body fluid Fluids, or hydration. Magkakaroon ka ng heavy sweating, sobrang pagpapawis mo. Siyempre manghihina kasi sa pawis natin, nandun ang electrolytes, sodium, potassium. Ay, Hindi ba sineshed out pa natin ang Yes. electrolytes. Di ba? Medyo may alat ang pawis natin. oo. Bakit nagkakaroon ng alat? Dahil may electrolytes. Oh. So, pag over naman nawawalan, yun na. Nagkakaroon ka ng imbalance ng electrolytes. Kaya nagkakaroon ng muscle cramps minsan. Muscle cramps. Di ba? Ano pa? Yes, weakness, naduduwal. Nausea? Yes, nauseated ka. Yun, minsan talagang nagkakaroon ka ng knock-out o loss of consciousness Yan, pa. heat stroke? Ang heat stroke kasi may requirement ka eh. Dapat ang temperatura ng katawan higit sa 40. Di parang may lagnat ka na nun. Sobra pa. Okay. Sobra pa. Oo. Kaya nga, more than 40 degrees centigrade, nagkakaroon ka ng confusion din. Okay. So, temperatura ng 40 and above, confusion. Tapos, meron fainting o pag walang ng malay Malay. o nahihibatay. Plus, nagkakaroon ng yung very dry skin. At Okay. hindi mo pwedeng ibaliwala yan. Kasi nagkakaroon ng brain damage ito. Inay? Yes. Kasi binanggit mo, Tita Winnie, may salita kang ginamit na tukoy niya ang utak, stroke, Stroke. na pinanggagalingan sa init, heat stroke. Yes. So, sinong ina-affect mo? Si brain. Si brain. Kaya magkakaroon ka ng brain damage, brain injury, magkakaroon ng manifestation ng convulsions or seizures. Okay? And pwedeng mong ikamatay to. Okay, so halimbawa, naramdaman ko yung mga sinabi mo. Anong gagawin ko? Nasa kalsada ako. Go tayo sa isang shaded area na walang direct sunlight. Okay. Okay? Kung medyo tight ang mga kasuotan natin, iluwag, open, magkaroon ng aeration, Okay. hangin, uminom ng tubig, dahan-dahan. Bakit dahan-dahan? Hindi pwedeng mabilis. Baka mamaya magkaroon tayo ng aspiration para Okay. mabilaukan ka. Di lalong magkakaproblema tayo. Okay. So kung may pawis, punasan lang, dahan-dahan, no? Huwag mabilis kasi pag nag-hyperventilate tayo, pag nagkakaroon tayo ng anxiety, mas nauubos yung fluid ng ang katawan natin, So, yung energy. bottom line muna, Yes. sa lahat ng mga sinabi mo, kalma. Kalma ka. Kaya lang, napakahirap naman yata nun, Dok. Mayroon akong nararamdaman ni paano ako kakalma? Kaya huwag natin hintayin na magkaroon ng chance na magkaroon ng red flag. Confusion, yung parang litong-lito ka na, hinang-hina ka. So, pag pagod ka na, pag alam mong pawis na pawis ka na at sobrang mainit na, itabi mo na. Okay. Itabi mo na yung sasakyan mo, itabi mo na yung bike mo, o yung pag naglalakad ka, magpayong ka, tumabi ka sa shaded Okay. area, uminom ng tubig, dahan-dahan, magpaypay, rest ka under the shade. Okay. Avoid, sabihin natin, dapat kumain ka ng regular din. Okay. Kasi nutrition is very important. Yun, may mga pagkain ba nakakadagdag ng tubig? Siyempre may mga gulay tayo na medyo water-rich. Upo, sayote, yung mga ganun, pipino, di ba? May fiber din siya. Okay. Kaso, of course, water is the best pa rin. Again, water. Tapos ang ginagawa ko nung araw sa mga bata, yung face towel, Yes, moist, bimpo. tapos lalagay ko sa plastic. Mhm. Tapos yung minsan merong cooler Yes. para
para Yes. malamig siya. Oo. Tapos nilalagay ko dito sa bato Tama. at saka dito sa mga So, ang mga lugar na pwede mo paglagyan ng malamig na bimpo o ice, noo, batok, kilikili, Kili. singit. singit. Kasi dito, dito, sa pwede fold rin. ng Yes, sa elbow. antecubital fossa o dito sa may ibabaw ng siko natin. Okay. Dahil dito ang mga daluyan ng mga malalaking blood vessel. Ayan. Isa na lang, Doc. Yes. The sun rays can Yes. affect us also, Of right? course, sun rays can dry us up. Kaya nga, umiwas tayo sa araw from 10 to 3. Yan. Okay? Okay. Kaya pag nagpapaaraw tayo, before that and after. Last question na lang, Doc. Mm-mm. Bakit nagda-dry yung skin? Pinapawisan tayo. Di ba moisture yun? Hindi. Kasi ang nagkakaroon tayo ng tinatawag na pag-suck up. Ang katawan natin is 70% water. Right. Kaya once na dry up yan, nagkakaroon ka ng wrinkling. Yes. Ikaw nga na pag nagdudumi, nagtatae ng liquid at nagsusuka, kita mo yun ating labi. Biyak na Crack. biyak, crack na crack at maputi. Labas mo yung dila mo, walang kakintab-kintab. Sign of dehydration. At ang tubig at ang kulay ng ihi natin, napaka-decolor, yung highly colored. Parang tsaa. Tsaka dark orange. Wag Wow. na, wag umabot sa ganung klaseng pagkakataon. Tubig is life, everyone. Drink water every now and then. Yes. Nasa Facebook at TikTok si Doc. Yes, mag-like at mag-share lang po. Hanapin lang po ang ating official name at Doc Dennis Official.